Ano ba ang masasabi mo sa nagdaang Miss Universe pageant? Nasasayangan po ako, Miss Laila, sa resulta at third runner-up lang ang ating pambato na si Miss Atisa Manalo. Mm-mm. Kung ikaw ang papapiliin, ano dapat ang pwesto niya? Dapat siya yung mananalo doon kasi meron po akong siyam na rason bakit siya ang mananalo. Oh, go ahead. Ano yung siyam na rason na yon? Sige, go. Una, siya ang may pinaka-consistent na performance sa buong pageant. Hindi siya nagkaroon kasi ng off moment mula prelim, swimsuit, gown, hanggang Q&A. Pulido, malinis, elegante at walang sablay, Miss Laila. Yes. Pangalawa, siya ang may pinakamalinis na Q&A delivery. Hindi siya nag-stutter, hindi nag-panic, hindi rin nag-over-explain. Oo. Diretso, malinaw, at emotionally grounded. Pangatlo, Miss Laila, siya kasi yung may pinakamatibay na advocacy na may actual na ginawa, hindi basta concept lang. Yes. Naramdaman naman natin yung Alon Academy na Yes. yung trabaho niya sa kabataan, alam naman natin na yun yung hinahanap ng MOU, yung Miss MUO, Advocacy. o yung Miss or yung Universe Organization, Yes. yung talagang authenticity Oo. ng ginagawa ng contestant. Aha. Pang-apat, siya yung may pinaka-engaging na global appeal. Alam naman natin na darling of the crowd, itong si Yes. Atisa. Panglima po, Miss Laila, siya yung may pinakamalakas na candidate sa buong Asia. Yung nag-outspark siya sa buong region. Aha. Pang-anim, siya yung may Miss Universe aura. Yeah, no? So yung aura niya talaga ay calm pero powerful, soft pero fierce, elegant pero relatable. Marami ang maganda pero iilan lang ang may royal aura. At yun, Yarn. si Miss Atisa Manalo. Pang-pito, siya yung may pinakamalaking community support na organic, no, hindi fake, Yes, hindi yes. scripted, hindi pair trend. Genuine ang hype at pagmamahal ng tao sa kanya. Pangwalo, siya yung talagang narrative ng resilience na tugma sa modern Miss Universe. Kasi yung story hindi pitty, hindi sobrang dramatic pero Yes, makahulugan. oo. Hindi pang At teleserye. yes, Oo. hindi pang teleserye at Oo. may aral ka pang makukuha kasi nabanggit niya mula sa kahirapan papunta sa world stage. Napakalaki at napakagandang inspirasyon ito sa mga young girls na kung saan yun yung tanong, final question sa kanila. At yung pangsyam, she represents kasi the essence of modern empowered woman, no? Napaka-educated, entrepreneurial, socially aware, disciplined, kalmado siya, articulate, and purpose-driven. Para sa akin, ito yung hinahanap na rebranding talaga ng MUO o ng Miss Universe Organization ngayon. Yan. Yun, siyam, taglay po ni Atisa, pero sayang, third runner-up lang ang kanyang nakuha. Pero di bale, alam mo, teacher art or principal art, I believe that hindi man siya nanalo sa mga mata ng Miss Universe organization. Para sa atin, siya ang ating winner, and when God closes the door, He opens the warehouse. For sure, this is just the start of her global fame, hindi ba? It doesn't mean that just because third runner-up ka lang, hindi ka makakakuha ng maraming endorsements or mga projects, hindi ba? I believe that nasa pagdadala din yan ni Atisa. So, winner pa rin siya in that Yes, aspect, yes. di ba? Okay, Yes. dahil dyan, nanalo ka ng sash at ng 250 pesos! Wow! Thank you Okay! Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast. Dito tayo sa totoo.